Aanhin ang mabagal na inflation kung kakarampot naman daw ang sahod. Ito ang hinaing ni Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, na kahit pa sa gitna ng ipinapanukalang 200 pesos legislated wage hike ng Kamara. Ang mungkahi ng opisyal, alamin sa report ni Wina Hesoro. Walang saysayang ibinibidang pagbagal ng inflation sa Pilipinas dahil sa kakarampot na sahod ng mga Pilipino na hindi akma para magkaroon ng disenteng pamumuhay ang isang pamilya. Sa panayam ng DZRH News kay Sunny Africa, ang Executive Director ng Ibon Foundation, sinabi nito na ang kanilang computation para sa tinatawag na living minimum wage ay 1,225 pesos para sa isang pamilyang mayroong 5 miyembro. Ayon kay Africa, ang iminumungkahing 200 pesos wage hike ay hindi pa rin sasapat sa kinakailangang living minimum wage. Medyo malayo pa. Ang computation namin ay 1,225 pesos ang kailangan ng isang pamilya ng 5. Pero ganun pa man, of course, yung 200, yun ang pinaka-maximum ngayon na nakasalang sa Kongreso, or yung 100 na pinakamaliit, actually walang pinakamalaking, kung ipatupad yan, pinakamalaking wage hike na yan sa nakarang 3 kalahating dekada. Kaya sasapat ba siya? Hindi talaga. Kulang pa rin kasi nga kung sa 1,225 kinakailangan, on average, kailangan more than 700 pesos sana yung ipapato na dagdag na sahod. Sabi pa ni Africa, tumataas ang trabaho o productivity ng manggagawa, ngunit ang sahod ay hindi pa rin tumataas o napupunta lamang lahat sa mga negosyante. Tumataas ang productivity ng manggagawa, pero kung hindi nabubulsa ng manggagawa bilang mas dagdag na sahod, ibig sabihin, binubulsa ng negosyante bilang dagdag tubo. Kaya maraming hindi lang naipon na tubo itong nakarang dekada. Pati sa mga nakarang taon, maraming tubo yung mga negosyante. At hinihingi lamang ngayon sa 200 pesos. Maliit na bahagi ng tubo na yan, ibigay naman sa manggagawa. Aniya, hindi rin magandang senyales ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aaralan niya ang economic impact ng wage hike. Pagkasalita kahapon na pag-aaralan ko economic impact at ikukonsulta niya regional wage boards, medyo hindi magandang senyales yan. Lalo na nga sa patapos na yung 19th Congress. Kung mismo yung presidente sinasabi, nag-aalangan siya dun sa proposal, baka dalawa lang pwede mangyari niyan. Kung magbigay ng 100 to 200 na wage hike ayon sa batas na nakapropose ngayon, maaaring i-veto ni Pangulong Marcos yan kasi nga nagparamdam na siya, hindi niya gusto yan. Or yung mismo mga mambabatas ngayon, kahit na isipin natin na mag-BICAM conference sila dyan, baka sila mismo ang kusa magbaba ng proposal para hindi i-veto ng Presidente ng Pangulo. Kailangan umanong paunlarin ang lokal na agrikultura at lokal na industriya para higit na umunlad ang ekonomiya ng bansa, habang sa usapin naman ng sistema ng pasahod, pinakamahalaga ang pambansang minimum na sahod na nasa antas ng family living wage. Samantala, naniniwala ang Ibon Foundation na bumabang inflation hindi dahil sa government efforts, kundi sa paglakas ng piso dahil sa taripa o tariff ni US President Donald Trump na nagpababa ng halaga ng dolyar. Ang pinaka nagpababa ng inflation, hindi naman sa ginawa ng gobyerno Bumababa ang inflation rate dahil naglakas yung piso. Ngayon, lumakas yung piso, hindi dahil lumakas ang ekonomiya natin. Lumakas ang piso dahil bumagsak ang dolyar dahil sa pinagagawa ni Pangulong Trump. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.